Dalawang uri lang ng tao ang nabubuhay sa mundo. Ang anak ng Diyos at ang anak ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos sumusunod sa batas ng katwiran. Ngunit ang mga anak ng masasama sumusunod sa maling halimbawa ng ama ng masama. Isang mamamatay tao buhat pa sa pasimula. Hindi naninindigan sa katotohanan. Likas na sa kanya ang kasinungalingan. Dark shadow. Alam ko po ang katotohanan ito. Sinabi ko sa sarili ko na gusto kong sumunod sa Diyos, pero hindi ko na siya nasusunod. Ang masamang hindi ko ibig, ang siya ko nang nagagawa. Lakas loob akong ikukwento sa inyo ang bahaging ito ng aking buhay para wag nang pamarisan ng makakapakinig ng kwento na ito. Kapag pinagbigyan mo ang kasalanan, magtutuloy-tuloy ito hanggang makasanayan mo na gumawa ng mali na parang wala na lang sa'yo. Ipagpapatuloy ko po, Dark Shadow, ang aking kwento. Ako pong muli si Sandro. Wag. Parang mo nangawa. May anak ka rin. Hindi mo rin gugustuhin mawala ka sa anak mo. Ang dami mong papangtada! Ang anak mo. Ang anak ko. Magkaibigan sila. Kapag sila naghihintay sa kanilang ama. Patay ka na! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Wag! Wag! Sandro! Dayan? Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Bigyan mo ko ng tubig. Sandali. Oh, heto. Uminom ka. Salamat. Sandro, umamin ka nga sa akin. Ano bang kinatatakutan mo? Naginip lang ako. Ano ba? Nataranta ka na. Sinong hindi matatakot sa nangyari sa'yo kanina? Habang nananaginip ka, pinagmamasdan kita. May naririnig akong sinambit ka, kaso hindi ko lang masyadong maintindihan. Kalimutan mo na yan. Sandro, asawa mo ko. Karapatan ko pa ring malaman kung ano ang nagpapabagabag ng kalooban mo. Pwede ba? Huwag mong bigyan ng kahulugan ng panaginip ko. Kahit sino naman nananaginip ng nakatatakot. Pero Sandro... Baka pwedeng si Dudoy na lang ang alalahanin natin. Huwag na kung ano-anong bagay. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Dayan. Hindi pa kasi ako nakakalimot sa nangyari sa ospital. Bakit? Anong nangyari kay Dodoy? Walang nangyari kay Dodoy. Pero yung kaibigan niya, grabe yung nangyari. Anong nangyari sa bata? Hindi sa bata. Sa ama niya, Sandro. Sa ama niya may nangyari. Pinatay daw yung ama niya eh. Kawawa naman yung taong yun. Alam ko at ramdam ko, mabuti siyang tao. Tapos pinatay lang ng halangang kaluluwa. Alam mo, kung sino man yung taong yun, sigurado ako, buhay pa yun. Sinusunog ng kaluluwa nun sa impyerno. Si Dodoy? Si inay muna yung nagbabantay kay Dodoy. Tsaka bukas makalawa, maiuuwi na natin siya. Sumama ka sa pagsundo sa kanya, ha? Oo. Sandro. Bakit na naman? Tumingin ka nga sa akin. Kanina pa kita napapansin, mailap ka na tila balisa. Sigurado kang ayos ka lang? Wala ka ba talagang inililihim sa akin? Wala nga ba talaga, Sandro? Nagsimula nang magmanifest ang bunga ng aking pagkakasala. Kahit anong tago ko sa asawa ko, pansin niya at nararamdaman niya na may ginagawa akong kasalanan. Pilit ko namang itinatago sa kanya ang ginawa ko dahil ayokong matigil ang pagpapakemo sa anak namin. Walang-wala talaga akong maisip na paraan kundi ang kagatin ang pagiging serial killer.
Alam kong malaking kasalanan ang ginagawa ko, pero hindi ko rin kayang hayaan ang anak ko sa ganung kalagayan. Oh, Nene, bakit ka na naman umiiyak? Kasi si tatay, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. 2 araw na. Baka totoo na yung panaginip ko. Babalik yun. Maghintay ka lang. Baka totoo na yung panaginip ko, Dodoy. Pababayaan na ako ng tatay ko. Oh, ano nangyayari dito? Lola, kanina pa po siya umiiyak. Inahanap niyo po yung tatay niya. Mabuti ka pa, Dodoy. Binabalikan ka ng tatay mo. Ako kasi parang totoo yung panaginip ko. Hindi na ako babalikan ng tatay ko. Babalik yun. Di ba Lola sabi mo, ang mababait na tao iniingatan ng Diyos? Di sila pinapabayaan? Binabantayan sila? Mabait naman yung tatay niya, di ba? Kaya iniingatan siya ng Diyos? Apo. Sige na po. Patahanin niyo na po si Nene. Kanina pa po kasi siya umiiyak eh. Naiyak na nga rin po ako sa kanya eh. Naawa po kasi ako sa kanya, Lola. Tatay ko. Ang doktor na sigurong magpapaliwanag sa'yo, Ineng. Oh, bakit po, Lola? Darating na rin ang doktor. Hintayin na lang natin. Oh, bakit ka umiiyak? Dok, si tatay ko kasi hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Tapos naginip pa ako na hindi niya na ako babalikan. Kaya natatakot na ako. Dok, gusto ko sanang sabihin sa kanya. Pero wala ako sa posisyon para sabihin yon. Nagpaimbestiga na kami sa pamilya ng bata. Wala kami nakitang kamag-anak niya. Kaya ito-turn over namin siya sa social worker. Sila na ang mangangalaga sa kanya. Bakit niyo po ako ibibigay sa kanila? Nasaan na po ba yung tatay ko? Babalik po ba siya? Kapag nasa social worker ka na mangangalaga sa'yo, sila na ang magpapaliwanag. Bakit po? Totoo po ba yung panaginip ko na hindi na ako babalikan ng tatay ko? Tatay ko! Tatay ko! Diyos ko. Bakit ganito na ang nangyayari sa akin? Dahil lang sa pagsisikap ko na maipagamot ang anak ko. Nagawa ko bagay na to. Parang nagpapatong-patong na ang lahat. Una si Vice Mayor. Tapos ngayon ang ama ng bata. Ang naaalala ko, simula lang nang wala nang tumatanggap sa akin sa trabaho. At nalaman namin na may cancer ang anak namin. Doon na unti-unting tumigil ang pagdarasal ko. Noong nararamdaman kong hindi mo na ako dinirinig. Tatay, sabi po ni Lola, kasalanan daw po ang dahilan kaya hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin. Marami po siguro tayong kasalanan kaya hindi niya po naririnig yung panalangin natin. Kayo po, tatay, dinirinig din po ba ng Diyos ang panalangin niyo? Makakaalis pa ba ako sa kinasadlakan namin ito? Naririnig mo pa ba ako?
Oo, makasalanan ako! Hindi ako karapat-dapat sa inyo. Pero bakit ganon? Kung kailan nagsisikap ako sumunod sa inyo, saka ko nagawa ang bagay na hindi nyo ibig. Gusto kong sundin kayo. Pero hindi ko nagagawa ang ibig ninyo. Bagkus ang nagagawa ko ay ang pagsuway. Tao pa ba ako maituturing? Anong klaseng pagkatao meron ako? Ikaw ang nakakaalam ko ano dati kong pagkatao. Pinalaki ako ng mga taong halang ang kaluluwa. Bata pa lang tinuruan akong pumatay para mabuhay. Dahil simulat sa Paul, walang matinong tao nagturo sa akin. Gusto kong sumunod sa inyo. Pero bakit namamadin ang puso ko tuwing gagawa ko ng kasalanan? Sana bago ko gawin ang kasalanan, usik na ako ng konsensya. Pero bakit hindi nangyayari? Bakit inuusik ako ng konsensya pagkatapos ng kasalanan? Sabi nila, ikaw ang nag-aayos ng buhay ng tao. Pero bakit hindi maayos ang buhay ko? Bakit? Sobrang bigat na ng kalooban ko ng mga oras na yung Dark Shadow. Kung hindi ko mailalabas ang sama ng loob ko na tila sasabog ang puso ko dahil sa sobrang bigat na aking pinapasan. Kaya po sa mga nakikinig ng kwento ko, ugaliin niyo pong piliin ang kabutihan, huwag ang kasamaan, sapagkat aalipinin ka dito. At kapag naalipin ka sa kasalanan, tsak, kapahamakan ang iyong kasasapitan, tulad po ng nangyari sa akin. Salamat ho, Inay, sa pagbabantay sa anak ko. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangang magpasalamat. Apo ko yan. Nag-iisa kong apo. Sino pa bang dadamay sa'yo kundi ako? Siya nga pala. Ako, kung nandito ka kanina, siguradong madudurog ang puso mo sa kalagayan ng anak mo at nung kaibigan niya. Bakit po? Anong nangyari? Walang kaalam-alam si Nene sa nangyari sa kanyang ama. Parang gusto kong sabihin sa kanya kanina kung anong tunay na kalagayan ng tatay niya. Pero naisip ko, baka makasama sa kalagayan niya. Kawawa naman siya, Inay. Kawawa talaga. Kahit nga yung doktor hindi sinabi. Nasaan na ho yung bata? Ito turn over daw sa social worker, yung custody ng bata. Ano? Kung sakali man na hindi na ako makabalik, ikaw na ang bahala sa anak ko. Etong ATM ko. Nandyan ang lahat na inipon ko para sa pagpapagamot sa anak ko. Oh, bakit parang natigilan ka? Inay, babalikan ko lang si Sandro. May iniwan kayo sa amin ng ama ng bata. Kailangan din ho naming i-turn over sa social worker ang iniwan ng ama niya. Anong iniwan? ATM. Na naglalaman ng perang pampagamot sa bata. Na kay Sandro ho yun. Bakit na kay Sandro? Tsaka ko na sa inyo ipapaliwanag, Inay. Basta, Inay, pakiusap. Kayo na ho munang bahala sa anak ko. Siya, sige. Pero bumalik kayo, ha? Alam nyo naman na iuuwi na muna natin si Dodoy sa bahay. Yun ang sabi ng doktor. Babalik din po ako kaagad, Inay. Ay, ang gulo. ATM nung ama ng batang si Nene na kay Sandro. Hindi kaya yun ang kasalanan ni Sandro? Pinakialaman niya ang pera ng iba? Ay, malalaman ko rin kung anong totoo. Wag na wag ka lang talagang magkakamali sa akin, Sandro. Dahil ako mismong magpapakulong sa'yo. Oras na malaman kong gumawa ka ng katarantaduhan. Mas maigi pang maituon sa ATM ng lalaking pinatay ko ang atensyon nila at ang kanilang pagdududa sa kasalanang ginagawa ko. Plano ko rin naman kasing baguhin ang sarili ko pagkatapos lang maipagamot ang anak ko.
dahil hindi ko talaga makuha sa madali ang paraan ang halaga na kailangan para sa kemo ni Dodoy. Pero akala ko maitatago ko ang pagkakamali ko. Iba pala kapag inusig ka na ng konsensya. Alam ko paraan yun ng Diyos para mailantad ang kasalanang ginawa ko sa dilim. Sa madaling salita, Dark Shadow, unti-unti na rin akong minumulto ng kasalanang ginawa ko. Bakit biglang nagbukas ang pinto? Sino yan? Unti-unting nagbubukas ang pinto. Kung sino ka man na basta na lang pumapasok sa aking bahay, pagsisisihan mo kung bakit ginawa mo ito. Ang balik ko. Eto, humanda ka sa akin ngayon. Wag! Dayan! Ano ka ba? Bakit may baril ka? Bakit mo ako babarilin? Sandro, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Muntikan mo na akong mabaril. Dayan! Ako nga. Sandro, kinikilabutan ako sa'yo. Mula pa sa ospital nung isang araw, kakaiba na mga kinikilos mo. Tapos ngayon bigla mo na lang akong babarilin. Paano kung nabaril mo ako? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Dayan! Dayan, ano ba mangyari? Maalaman ko kayo ng anak natin. Gagawin ko ang lahat para maipagamot siya. Kayo ang buhay ko, Dayan. Kaya kung mawawala kayo sa akin, mawawala rin ang saya ang buhay ko. Umamin ka nga sa akin. Ano bang dahilan ng ipinagkakaganit mo? Bakit parang pakiramdam mo halos lahat ng tao sasalakay sa'yo? Hindi ko na gustong nangyayari sa'yo, Sandro. Hindi na maganda to. Sandro, walang ibang makauunawa sa'yo kundi ako. Nakikiusap ako, sabihin mo sa akin kung anong dahilan ng pagkakaganyan mo. Kung ano man yung ginawa mo, sabihin mo sa akin, Sandro. Wala namang ibang magtutulungan kundi tayong dalawa dahil mag-asawa tayo, Sandro. Ano ba? Sandro, sabihin mo sa akin, please, para matulungan kita. Tumingin ka sa akin, Sandro. Sabihin mo sa akin. Ipangako mo sa akin, please. Ano man mangyari, ano man matuklasan mo, hindi mo ko iwan ang anak natin. Hindi ka lalayo sa akin, Dayan. Hindi ko kakayanin kung lalayo kayo sa akin. Sandro, kung hindi mo sasabihin sa akin, akin na yung ATM na binigay ng lalaki. Bakit? Alam kong hindi mo binigay dun sa lalaki yon. Dayan, hindi ko siya naabutan eh. Akin na. Bakit mo kukunin? Ito-turn over ko rin sa social worker na nangangalaga sa bata. Hindi natin pwedeng hawakan yon. Dayan, galit ka ba sa akin? Akin at aalis na ako. Tsaka na lang tayo mag-usap. Kapag handa ka nang sabihin sa akin ang lahat. Aminado ako nakapatay ako. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong kinatatakutan. Pagdating kasi sa pamilya, yun po ang kahinaan ko, Dark Shadow. Takot akong mawasak ang pamilya ko. Ayokong maghiwalay kami ng asawa ko. Laki din ako sa broken family. Naranasan ko kung gaano kahirap ang mabuhay sa lansangan. Kung gaano kahirap ang mabuhay sa lansangan nang walang pamilyang gumagabay. Ayokong maranasan yun ng anak ko. Kaya ayoko ring makagawa ng bagay na pwedeng maging dahilan ng aming paghihiwalay. Yun na nga, may ginagawa akong alam kong kasusuklaman niya ako. Kaya itinatago ko sa kanya para lang matustusan ang pagpapakemo sa anak namin.
Lola, nasaan na po si Nene? Social worker na ang mga ngalaga sa kanya, Apo. Sayang, di ko na siya naabutan. Namimiss mo siya, no? Naaawa lang po ako. Siguro pag sinabi sa kanya na patay ng tatay niya, sobrang mag-aalala yun. Baka makasama pa sa lagay niya. Magaan na magaan talaga ang loob mo sa kanya. Opo, kaibigan ko po kasi siya eh. Tsaka halos magkamukha na kami. Pati yung kulay ng balat namin, pareho na pong maputla. Tsaka nagkakaunawaan po kami. Apo, Sino po kayong pumatay sa tatay niya? Di po ba? Mabait naman yung tatay niya. kung sino man ang may gawa nito, sigurado ako, inuusig na yun ang kanyang konsensya. Hindi siya patatahimikin ito. Dahil anumang masamang inihasik mo sa mundo, Ipagduruso din po ng may gawang tao. oo, Alam ko na po yan. Ulit-ulit lang po kayo, kaya nasa ulado ko na. kawawa naman ang apo ko. Napakabibong bata. Sana'y malampasan niya ang sakit na ito. Sana'y igawad sa kanya ng Diyos ang kanyang kagalingan. Oh, ay anong ginagawa mo dito sa ospital? Bakit ka pumunta dito? Gusto ko lang pong ibalita sa inyo. Ang dami ko pong nasagap na kwento tungkol dun sa lalaking pinapaimbestigahan niyo sa akin. Ay, salamat. Heto po, naglalaman ng mga larawan tungkol sa buhay niya. Ha? Ay, anong? Laman pala ng mga reklamo sa barangay, yung si Sandro. Aba, hindi pala talaga siya katiwa-tiwala. Heto po, Ay, sabi ko na nga ba, malalaman ko rin ang totoong kulay ng pagkatao niya. Ano po bang sunod kong gagawin? Alamin mo kung saan siya kumukuha ng pera. Malamang yun ang ugat ng kamalasang hindi matapos-tapos na nangyayari sa kanila. Magkano naman ho pala ang ibabayad niyo sa akin sa paggawa ko nito? Ikaw naman, basta ako nang bahala sa'yo. Sige ho, pero huli na ito Minsan kasi napapansin ko, para hong balisa siya. Laging tumitingin-tingin sa likod niya. Napakiramdam niya laging may sumusunod sa kanya. Kung ganon, confirm nga. Na ano ho, may kasalanan ng taong ito. Yan ang normal na nangyayari sa isang taong nagkasala. Maraming itinatago. Pero nalalantad na din ang katotohanan. Oy, salamat sa iyo Marites Ay kahit papano, matutulungan ko ang anak ko para matapos na itong kamalasang nangyayari sa kanila. Ang kaparaanan ng Diyos, hindi kaparaanan ng tao. Kung paanong mataas ang langit, gayoy di maabot ng tao ang kaparaanan ng Diyos. Ang hindi pagsunod sa kanyang kaparaanan ay magbubulid sa tao na mahulog sa patibong ng masama na lalong nagpapahirap sa isang taong naligaw. Sa lihim na pag-iimbestiga ng biyanan ko, doon nila nalaman ang pinakatatago kong kasalanan. Noong ako'y teenager pa lamang, naungkat nila ang isang lihim na sobrang dadagok sa buo kong pagkatao. Dark Shadow, abangan niyo po ang pagpapadala ko ng karugtong na bahagi ng aking kwento. Ito pong muli si Sandro. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan nina Buddy Boy Aborde, Joben Hakutina, Malin Pisico, at Lizelle Agnas. Video and audio editor, Al Gilas. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Kenji Bundaya. Sumulat ng script, Salvador Lubigan. Sa direksyon ni
S.A.L. Maraming salamat po.